Camsur. So yan, magandang umaga po, Sir Raul. Magandang umaga, welcome po sa aming program. Si Bombo Kiarliado po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga po. Diyos Marhay na aga po sa gabos na naghihinan nyo. Ano ba? Tagalog po tayo? Sorry. Audible ba ako? Yan, sige sir, Tagalog tayo, sir, kasi napapakinggan tayo nationwide. Opo. Sige, Okay. sir, ito umpisahan natin, sir, ang tanungan. Dito tayo, sir, ano nga po sa issue ngayon dyan sa pagkuha ng PhilSys, na kung saan sabi nung iba talagang dagsa yung pila. So ito, sir, malaman namin, gaano po ba, sir, karami yung pumipila araw-araw ngayon dito sa PSA Camsur para nga po sa pagkuha ng PhilSys ID? And ilan po ang kaya ninyong i-accommodate kada araw, Sir Raul? Kaya nating accommodate in a day sa ano. Depende po kasi yun kasi meron tayong ang dependent tayo sa ginagamit natin na machines for capturing ng data para sa PhilSys. So currently sa Fixed Registration Center dito sa Naga City na naka-assign sa ALDP, meron tayong 4. Ito yung pinakamaraming assigned na registration kits kasi aside dito, meron pa tayong mga registration kits na 8 na nakakalat sa iba-ibang munisipyo every day or every other day. Kumbaga, meron tayong mga mobile registration kits outside Naga na 8. So, paiba-iba yun ng munisipyo. Itong nasa Naga City, nasa FRC, sa totoo lang po, ang kayang i-accommodate ng isang machine is nasa 50 na tao lang. Kasi yung pag-capture ng data, hindi ito parang ATM lang na papasok mo yung card tapos lalabas agad. Yung pag-capture natin ng biometrics and demographics sa isang tao, inaabot po yun ng mga 15 to 20 minutes. So kung i-multiply natin yun by the number of sa isang araw, siguro abutin ng mga 15 hours yung trabaho ng isang tao para ma-accommodate yung mga 50 to 60. Pero sa totoo lang, ini-stretch natin yan hanggat kaya ng ating mga personnel at kaya ng oras. Ina-accommodate natin. Kaya kung mapapansin po ninyo, na-highlight dito sa Naga na marami talagang pumupunta. Pero kung pumupunta po kayo dun sa iba-ibang outlets din natin, hindi lang dito sa Camsur, o hindi lang dito sa Naga, outside Naga, pare-parehas po yung situation. Hindi lang din nga sa Camsur, kundi nag-usap-usap kami ng iba pang mga heads sa buong Bicol and siguro totoo din sa ibang lugar. Ganito din yung sitwasyon. Na-highlight lang sa Naga kasi nakikita talaga kasi dito at maraming media dito sa Naga. Pero this is not we take this matter seriously kasi talagang dami ngayong kumukuha ng national ID. And magandang balita yun pero somehow yung pila is nagiging masyadong madami para sa isang araw. Okay po. Dito, Sir Raul, ano po ba yung proseso ngayon sa pagkuha na itong PhilSys ID, sir? Walk-in pa rin po ba o meron na tayong appointment sa kada individual? Or meron ba tayo, sir, online registration o kailangan talagang pumila ng personal, Sir Raul? Okay, unang-una sir, wala po tayong tinatawag na online registration dahil kailangan personally po magpakita yung isang individual doon sa registration center dahil kukunin ang kanyang biometrics. Kumbaga, pag sinabi kong biometrics, yun yung fingerprints, 10 fingerprints, iris scan, yung sa mata, and yung sa facial recognition. So, hindi natin makukuha yun kung online. So, yun po yung isang punto. Pangalawa, nung una po, nag-implement tayo ng appointment system. Sinubukan natin yun. Kaya lang, ang hindi nakikita ng tao kapag nag-appointment, kailangan may tatanggihan kami kasi wala silang appointment. So, dun sa part na yun, naaawa kami kasi sasabihin sa amin, wala na po kami sir pamasahe para bumalik pa para mag-appointment. So hanggat kaya namin, i-serve namin yung tao.
Ang ginawa natin, come February kasi nangyari na din itong ganitong karaming pila, nakipag-usap tayo with the agency concerned sa kanila, yung DSWD, para sana i-distribute yung mga tao sa labas kasi pumupunta naman tayo, nagmo-mobile naman tayo sa mga, actually barangay na eh. Ngayon house to house yung instruction ko kapag walang pumunta sa barangay. Pumunta sa mga bahay-bahay, lalong-lalo na yung mga bedridden na senior citizen, puntahan natin. So, kapag pumupunta po kami doon, naka-coordinate with the DSWD, so parang appointment na din. So nakikiusap kami sa mga tao na sa ganitong oras pumunta po kayo doon para i-register natin. Ngayon, ang napapansin namin, yung mga hindi nakapunta doon noon, sila na ngayon yung nagmamadali ngayon kasi ang alam ko, may binigay din syempre yung deadline ang ating partner agencies kung kailan dapat i-submit yung mga requirements nila. Ngayon, nagmamadali sila dito, nagsisiksikan. Yun yung situation ngayon. Kami naman, as much as possible, yung kaya nating i-accommodate, na-accommodate natin in a day. Opo, yun. Eto sir, tanong ito ng karamihan din. Bakit daw sir kailangan pang pumunta ng PSA mismo? Wala na ba anyang mobile registration o barangay level na yun nga kukunin yung PhilSys ID para sa mga alam mo sa mga 4Ps, Sir Raul? Ay, yun nga sir, yung sabi ko kanina, simula pa noong 2022, 2023, nag-i-implement na kami ng mobile registration. Nung unang nagbukas ang outlet ay ang PhilSys ID natin. Lahat sila pumupunta sa amin. So nung napansin namin noong 2021 na last months of 2021 to first months of 2022 na medyo bumabagal, humihina yung registration. Ang instruction na ng opisina ay mag-mobile registration. Pag sinabi namin mobile registration, bit-bit namin yung mga kits kada barangay. Pero pag kaya pa, puntahan yung mga bahay-bahay. So, ang ginagawa nga noon, meron pa kaming, aside sa mobile registration, meron pang tinatawag na PhilSys on Wheels. So, kahit yung mga nakatambay lang po sa kanto, niyayaya namin magpa-register para lang dito. Ang tanong po ninyo kung available pa po ito. Ginagawa po namin ito. Naka-coordinate po ito with the LGUs sa mga barangay. Actually, maraming barangay po ang nagre-request ngayon. Kaya nga lang, dahil na din siguro sa tagal na din ng panahon na tayo nag-implement at napansin na din ng ating principals noon na humina na yung registration. Kumbaga, hindi na masyado nagpaparegister ang mga tao. Hindi na ganun kadami yung ating mga kits na nasa labas o nasa mobile. So limited na lang kasi ginagastusan din natin yan. Hindi pwedeng maraming kits, maraming ginagastusan, pero kakaunti yung output. Naka-output based din kasi po ang PSA para masigurado natin na tama yung binabayad sa kanila. So ngayon, continuous po ang mobile registration. Dire-diretso po yan. Sabi ko nga, outside Naga, meron tayong 8 kits na nakakalat sa iba-ibang mga distrito. And then kapag nakita namin na wala nang pumupunta doon sa barangay, naka-station sila, ang ginagawa ng mga tao natin, hanap sila ng sasakyan sa barangay at pinupuntahan yung mga bedridden na senior citizen sa mga barangay. Opo. Eto Sir Raul, malaman lang namin po. Ilang minuto ba sir o oras yung inaabot ng isang tao mula pila hanggang matapos yung biometrics and ID printing? And ano po ba sir yung parang ano dito, yung bottleneck or pagkukulang? Kulang po ba sa sa machine, sa tao o sa system, Sir Raul? Yung ang na-identify natin syempre sir, unang-una, kulang tayo sa machine ngayon. Nasabi ko na yon. Pero continuously, nakikipag-usap ako sa aming principals, sa aming head office para madagdagan ito. Luckily, nung hulan namin usapan, nag-run tayo ng 3 at nung nagkulit ulit ako, pinagbigyan ako ng 11. Kaya lang, limited lang yung time na pwede itong idagdag kasi di naman sa lahat ng oras ipuno po yung registration center. Balikan niyo po yung aming post sa Facebook page noong February 3. Kung mapapansin niyo, after nung i-relax ng DSWD yung deadline para sa kanilang mga beneficiaries, bumaba pa ulit or wala na ulit tao doon sa mga registration centers. Kaya hindi ko po masisisi yung aming central office pag binawasan po kami ng kits kasi sayang yung oras,
sayang yung binabayad natin. Kumbaga, binabalanse lang natin. Ang pagkuha kasi ng bawat registration kit, hindi ito basta-basta. Meron po itong mga clearances na kailangan i-approve dahil na din sa data privacy. Hawak po ng registration kits, ng registration team, yung vital na data ng mga tao. Kaya dapat iniingatan din po ito. Kaya medyo hindi po ganun kabilis ang pagdagdag ng mga registration kits. Kung tatanungin niyo po ako yung mismong registration time, sabi ko nga po kanina, inaabot ng mga 15 to 20 minutes bawat tao kapag nakasalang na siya doon sa kanyang sa pagkuha ng mismong biometrics. Medyo natatagalan lang talaga kung medyo madami po sila. Pero kung tanungin niyo po yung mga nag-register noon na walang ganitong unusual influx of clients, hindi po ito ganun katagal. Actually, mabilis lang ito. Kaya dati meron pa kami sa mga malls kasi kahit papadaan ka lang sa malls, pwede ka mag-register. Opo, iyon. Ito, Sir Raul, puntahan natin yung about sa 4Ps. Ito. Totoo ba, sir, na na nire-require na ng DSWD na PhilSys ID ang ipakita para makuha yung kanilang payout? Kaya ito ba, sir, yung dahilan kaya nagdadagsaan yung mga beneficiary ngayon dyan po sa inyong tanggapan, sir? At yung sa sagot po dyan sa tanong, hindi ko po masyadong punto ng diretso kasi siguro DSWD lang po ang makasagot nito dahil nasa policy naman po nila yung kung ano talaga yung nire-require. Pero kung tatanungin natin, siguro kung makapag-interview po kayo ng mga tao, ganun po yung sagot nila. Pero mas mabuti po siguro na ibigay natin sa DSWD yung pagsagot sa tanong na yun. Okay po, iyon. Pero ito, sir, meron ba tayo, sir, special lane o priority yung halimbawa yung mga 4Ps, senior citizen, PWD at buntis? O lahat, sir, pantay-pantay talaga sa pila? Meron po tayong lane para sa special lane. Halimbawa, PWD, senior citizen at saka mga buntis. Meron din po tayong lane para sa walk-in kasi hiniwalay po natin sila kasi hindi naman kasama doon. Merong at least lanes din na nakatalaga para sa 4Ps and sa yung mga beneficiaries po. Kasi meron po tayong counterpart, may inassign ng DSWD na nagmo-monitor din na nandun sa ating fixed registration center na pwede nilang makausap. Ngayon, minsan kasi nagiging hindi naman kasi sa lahat po ng oras puno po yung ating mga special lane. Kaya instead na mabakante po yun, kumukuha tayo from another line para may register. Baka mapansin ng mga tao, bakit parang wala na? Kasi po, kapag bakante yung isang line, kasi hindi naman ganun kadami yung pumupunta na mga naka-walk-in, kumukuha po tayo dun sa lane din ng mga beneficiaries. Kasi usually, dun po yung marami ngayon. Opo. Eto, sir, napapansin lang namin parang palaging naghahabol yung mga tao kapag pumupunta dito sa para kumuha ng PhilSys ID. Meron ba tayo, sir, parang deadline, Sir Raul, or halimbawa may nawawala po bang mga ayuda kung bakit gusto nilang makakuha agad ng PhilSys ID, Sir Raul? At yan po siguro sir sa katanungan na yan, mas maigi po siguro kung itanong natin sa mismo mga tao at sa DSWD. Pero dun sa pakikipag-usap namin sa kanila, meron baka nakapagsabi kasi na binigyan lang din sila ng ilang araw para makapag-submit ng requirement. So hindi ko po yan masisisi na pumunta sila dito agad kasi alam naman natin na pangangailangan. So nangangailangan sila ng requirements. And ang gagawin talaga namin is i-manage namin yung ganitong sitwasyon. Tuloy ko na din siguro, sir, kung paano ba natin ito manage para alam din ng mga tao. Unang-una, tuloy-tuloy po tayo sa pagkipag-usap sa DSWD. Pangalawa, nung nakikita po natin na meron talagang mga nagka-camping na sa labas, kahit maaga pa, kinausap ko din yung mall management, baka may pwede silang ibigay na area na pwedeng mapag-campingan, tulugan itong mga tao kasi mas nakakaawa po yung mga bata talaga na kasama nila. Tapos, naiintindihan naman natin na syempre nagpunta yan dito kasi may pangangailangan. Hindi naman po sila, wala sa isip nila yung or wala sa budget din nila siguro na makapag-accommodate pa ng sarili nila, makapagkuha ng hotel, di ba?
So, ang ginawa natin, nakipag-usap tayo sa mall management. Sa mall management, napakabait naman, nag-provide ng space, kaya lang wala talaga silang maibigay na covered. Nagbigay din sila ng ang hinahanap nila ngayon is portable toilet para mas comfortable sa mga tao. Ngayon, ako naman, actually after this interview, meron akong kausap ngayon from DSWD. Ang hihingi ko naman siguro sa kanila, baka pwedeng i-accommodate itong mga tao kung sakaling gabi na. So kung mapagbigyan, at least maging komportable naman sila. Kasi baka meron naman silang mga shelters na pwedeng gamitin. Ah, yun talaga, hindi namin kasi sila pwedeng tanggihan, hindi ko sila pwedeng sabihin umuwi sila kasi nakakaawa naman. Siguro i-manage namin, pagtulungan na lang ng ahensya at iba pang ahensya ng gobyerno para matulungan po itong mga nasa forests. Opo, yun nga pala sir, yung about sa sa yung kapag gabi na, meron pala diyan sir yung parang diyan na natutulog sa labas ng inyo pong tanggapan, naghihintay na kinabukasan ulit para yun nga makapagparehistro. Ano ba tayo sir, first come first serve, ganun yung patakaran, Sir Raul? Gano'n na po ang nangyayari kasi sabi ko nga kung implement natin yung appointment, pupunta dito yung tao para mag-appointment lang. Tapos babalik na naman siya sa isang araw tapos wala na siyang pamasahe pabalik. Ganon din yung sinasabi nila kapag nakipag-usap ka mismo dun sa mga taong yun. Sabihin nila, sir, kahit magstay na lang kami dito, matapos lang to. Hihintayin po talaga namin. So, naawa din kami. Ganon po ang nangyayari. Nalaman ko din last week na meron kasing mga links siguro sa baba. Pinapapunta sila dito sa Naga na late na. So, kumbaga, sasabihin, pumunta kayo sa Naga ng mga alas 3 na siguro, alas 4, ano pang maaabutan nila? Ilang oras din yung biyahe going here. Anong nangyayari? Matutulog sila dito ng maaga. So, isa pa yun actually sa coordinate ko with the DSWD na meron din naman siguro silang mga links doon. Doon kami ngayon mag-strategize kung paano mapipigilan itong pag-camp out nga dito sa Naga. So kung talagang wala ng ibang areas, wala ng ibang slot doon sa mga registration center outside, huwag muna silang papapuntahin dito para hindi naman sila mahirapan. Actually, sa totoo lang sir, hindi lang po from Camsor yung kinikater natin. Open kasi tayo eh. So kahit galing Masbate, kasi meron sa may area ng isla na malapit dito sa atin, kahit galing sa may area ng malapit ditong munisipyo from Albay or Camarines Norte, kinikater po natin yon. Kaya sabi ko po sa inyo, wala po tayong tinatanggihan. Lahat talaga ng pumunta dito is i-register natin. So dito sir, meron ba tayo sir yung tipong number system sa pagpaparehistro? Halimbawa sir, yung ngayong araw, ang magre-register lang ay 100, 300. After nun, cut na sir? O tuloy-tuloy lang talaga, Sir Raul? Tuloy-tuloy po tayo hanggat nasa oras pa ng pagtatrabaho. Kasi yung mismong kinalalagyan din natin ng mall, kailangan niya magsara. hindi siya pwedeng 24 hours na bukas. Yung isa nga natin, yun yung strategize natin sa ipapakiusap natin with the DSWD na gagawin namin parang staggered yung pagpunta dito ng mga tao. Kasi alam ko, control naman nila yung mga beneficiaries na ito. Kumbaga, alam naman nila kung kailan nila pwedeng sabihin. Hindi ko sinasabing control as in pwede lang sabihin. Pero pwede silang mag-advisory sa kanilang mga munisipyo para mapakiusapan na kung kapag puno pa dito, wag na munang pumunta kasi alam ko matatagalan lang. Opo. So dito sir, meron po bang nai-report sa inyo sir na halimbawa yung nagbebenta ng slot, mga ganyan o yung palakasan daw di umano sa pila? Paano nyo yan sir parang minomonitor para wala po talagang mananamantala sa ganitong mga pagkakataon, Sir Raul? Yung mga ganito sir, so far wala pa naman tayong nare-receive na mga reports. Meron tayong na-receive noon pero medyo bang tawag dyan, na pigilan agad natin. Ang ginagawa natin, sinisigurado natin na yung mismong personnel natin ang on top nitong operations. Kumbaga walang ibang makikialam. Nung once may nakialam sa
sa pila. Sinabihan ko agad yung kanyang head kasi medyo mas magulo, nagkaroon ng problema lalo. So ngayon, ang talagang in charge sa pag-manage nito is talagang taga-PSA. Okay, sir. So, dito sir, sa ano, sa tuloy tayo sa ano natin, sa kinakaharap natin ngayon na sitwasyon. Bukod dun sir sa mga sinabi niyo kanina, yung kakulangan sa machine or kung ano pa, ano pa sir yung kino-consider natin na siguro malaking problema ngayon ng PSA Kamsuar, dito sa PhilSys registration? Ano pa ba yung mga kakulangan natin sir if ever, Sir Raul? Ah, yung ano, yung sa atin naman is kung ano yung kaya nating i-provide, nag-strategize tayo para maayos itong mga ganito. Sabi ko nga sa inyo, ang daming steps na ginagawa natin. Coordination sa LGUs, coordination sa DSWD. Isa pa nga, dahil napansin din natin na mainit ngayong panahon, ang isa sa pakiusap ko sa mga LGUs kung saan nasaan yung ating mga registration center, maghanda lang lagi ng medic o kaya ng nurse or ng ambulance kung pwede. Kasi kung may mangyari man, alam ng ating mga personnel na dapat dun diretso yung ating mga kung may mangyari man na gano'n. Isa yun sa mga precautionary measures na nire-ready din natin. Pinakiusap din natin na kung pwede merong mga water station, merong hindi natin ilalagay yung mga applicants sa pilahan na talagang direct ang init. Kumbaga, sana sa covered court. Nakita naman natin sa mga documentation sa binibigay ng ating mga tao sa field na talaga namang binibigyan sila ng maayos na upuan sa pag-register sa national ID. Okay po. Ito sir, maisingit ko lang na katanungan. Kasi marami kasi sir yung mga nagtatanong din na ang tagal-tagal na daw nilang parang nagpa-register pero until now daw wala pa silang makuha na PhilSys ID. Mga ganon. Kailan po ba sir darating yung mga halimbawa mga physical PhilSys ID cards? Kasi yun nga po, marami po hanggang ngayon na yung e-Phil ID lang o papel pa lang po yung hawak, Sir Raul. At yung yung PVC ID natin, tuloy-tuloy naman po yung mga deliveries. Kung mapansin niyo sa mainstream media, may mga reports po tayo na may di-deliver pa tayo mga national IDs. Although ang opisina naman, aside kasi doon sa PVC, nag-move na tayo into the digital format. Karamihan sa mga IDs na yun nasa digital format na. So may pinipresent tayo na dalawa pang klaseng format. Yung isa yung national ID in paper form. At yung pangalawa, yung nasa egov.ph na app, which is a digital format ng ating national ID. Kung tatanungin niyo po ako alin ang mas mabisa, pare-parehas po yung visa nitong tatlo. PVC, digital, at saka yung e-Phil ID. Mawala man yung isa, yung dalawa po pwedeng magamit. Paano kung hindi tinanggap? I-report po sa PSA para masulatan, magawa ng paraan, mapakiusapan yung agency or yung head ng agency kung bakit hindi nila tinatanggap yung national ID. Opo, iyon. So ito sir, mga remaining question na lang po. Sa mga susunod na araw sir, tulad ng COMELEC, may plan ba tayo sir na magsagawa ng halimbawa mga satellite registration, mga ganon? Or yun, para mag-set up ng ganon nga pong registration sa mga barangay para hindi na magsiksikan dito sa main office, Sir Raul? Kagaya nga sir, nung sabi ko kanina, nakaplano na po ang buong buwan. Siguro mga 2 buwan na ang nakaplano na sunod-sunod po yung registration sa mga barangay at mga munisipyo natin. So lahat yun, pati yung mga job fair, pinapatulan na natin, pupunta tayo doon. Yung kung hindi niyo po natatanong, ang Camarines po mismo merong 1,063 barangays. So, kung isa-isahin po natin yon, talagang isang buong taon or lagpas pa para maubos natin yung 1,063 barangays sa 37 cities and municipalities ng Camarines Sur. Lahat po yun, kapag nagsulat din sa amin, sinasagot din natin, pinaprioritize at pinupuntahan po natin. Lahat po yun under mobile registration. Okay po, yun. So ito, Sir Raul, bago tayo magtapos sa atin pong interview, ano na lang sir yung yung paalala nyo sir sa mga kukuha pa ng PhilSys ID? Ano ba yung mga dapat nilang dalhin para hindi na sila pabalik-balik kung sakali man para isahan na lang lalo na yung mga nasa malalayo.
And ano ba sir yung official na oras ng PSA Camsur para if ever naman hindi na sila mag-overnight kung nag-overnight and hindi na po sila maabala Sir Raul. Yes, ang official time natin syempre 8 to 5. Ano, bukas po ang ano po dito, ang national ID ay bukas Monday to Saturday. Kung yung ibang opisina ay bukas lang hanggang Thursday dahil sa 4-day work week, yung national ID bukas po yan hanggang Saturday para mas marami po kami mag-cater ng mga registration. So, paalala lang po siguro, may na pa naman, magbaon siguro ng tubig. Siyempre, kaunting pasensya. And sa mga darating pong araw, makipag-coordinate po kayo sa mga municipal links or sa mga kausap niyo sa LGU. Kasi mas mabuti po siguro hintayin nyo na lang na pumunta kami sa inyong mga LGU kaysa magpunta kayo sa isang lugar. Kasi mas distributed po tayo. Kumbaga hindi na kayo mamamasahe, mapupuntahan naman po kayo ng aming teams. Doon na lang po tayo sa registration ng mobile magpa-register.